Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's meron pong isang kongresista na natagpo ang tanga po. Diyan po sa House of Representatives mga kababayan. Naawa ako dito sa isang mambabatas na ito. Na minsan lang nga magsalita, minsan lang nga lang umattend, palpak pa mga kababayan. At ang ginawa niya, pinagmukha niyang tanga yung sarili niya. Minsan na nga lang umattend, minsan na nga lang magsalita, minsan na nga pumapel, palpak pa mga kababayan, at talagang dinurog siya ng ilang mga kongresista. Bakit? Dahil Maka Duterte ba? Hindi yun eh. Hindi yun ang problema mga kababayan. Hindi po problema kung Maka Duterte ka. Kayo po ay pantay-pantay dyan sa Quadcom. Kayo po ay mga representante ng anumang klaseng grupo. Ito ay naging congresswoman dahil po siya ay representative ng Duterte Youth Party List. Sa pangalan pa lang, alam na alam nyo na ito ay bias para sa mga Duterte. Pero okay lang yan. Wala namang masama dyan eh. Kasi karapatan ng isang grupo na magsalita. Kaya nga po tayo demokrasya eh. Di ba? Kasi meron tayong karapatang ilabas ang ating mga hinanaing. Meron tayong karapatan na sabihin ang ating mga gustong sabihin. Yan po ang demokrasya. Kaya lang minsan, bago ka magsalita, mag-isip-isip ka muna para hindi ka magmukhang tanga. Di ba? Minsan, isip-isip muna. Bago ka magdadadakdak, tingnan mo muna yung kung pag-aralan mo muna kung tama ba yung sasabihin mo o mali. Kasi ang nangyari, minsan nga lang magsalita itong kongresistang ito, palpak pa yung mga pinagsasabi. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi po porke siya'y Duterte, kaya ganun ang ginawa ng mga mambabatas sa kanya, yung mga miyembro ng Quadcom. Hindi po. Palpak kasi. Kaya hindi po madali ang maging mambabatas. Sa totoo lang. Kaya yung mga iba dyan na tumatakbo sa mga posisyon na congressman, senator, tapos wala namang kaalam-alam, wag na po natin ilalagay dyan po sa mga posisyon na yan kasi ang mangyayari ganito. Magmumukhang tanga lang. At kawawa naman, sayang. Batang-bata ka pa naman at may itsura, kaya lang, problema hindi ginagamit ang utak. Ang binabanggit ko mga kababayan ay itong si Duterte Youth Party List Representative Drixie Cardema. Ayan mga kababayan, narinig nyo na ba yan, yung pinagsasabi na ito sa Quadcom? Parinig ko mga kababayan para at least alam natin kung ano yung pinagsasabi na ito nung nandyan po siya sa Quadcom. Parinig ko po sa inyo, maikli lang naman ito. Hindi na natin paikinggan yung yung banat sa kanya ng ilang mga miyembro ng Quadcom. Pakinggan lang natin yung sinasabi niya. At meron kasi sinabi na na parang tanga lang eh. Na talagang hindi pinag-isipan eh. Ito pakinggan natin tong si Cardema. Jojo Lara, you have 10 minutes. Andali, Thank you, Mr. Chair. Ditong mga kinatawan. Yanis, may we direct the former senator to submit in this committee all the cases that he filed in the Ombudsman? Okay, hintayin lang natin Kasi pag forward ko, lalayo eh. Hintayin lang natin at mapapakinggan natin itong si Cardema. Tingnan nyo kung anong pinagsasabi nito na wala sa ayos. Will be the action of, well, in fact, kung may nakita tayong problema, kahit sinong citizen of this country can file a case against those. Tagal naman na ito. Cardema, you are recognized. Ito. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte,
ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gustong mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Adema. Mr. Chair. Bawal Okay. Hindi na natin tutuloy. Pero pagkatapos magsalita nung Duterte Youth Party List si Gardema, nagsalita po si Akop at susunod-sunod na po, kinontra yung sinabi ni Gardema na itong obvious na talagang maka-Duterte. At kaya nga siya nagsalita para ewan ko, hindi ko maintindihan kung ano yung mga pinagsasabi niya. At siguro sobrang sip-sip lang dito sa mga Duterte. Kasi unang-una, wala naman siya dyan kung di dahil sa Duterte. Kaya nga ang pangalan ng party list nila, Duterte. Ito mga kababayan, balik tayo rito. Ang pangalan ng kanilang grupo ay Duterte Youth Party List. Ito talaga, sabi ko sa inyo Hindi porke ikaw ay membro ng party list, may alam ka. Kasi yung pinagsasabi na ito, alam niyo sa totoo lang yung sinabi niya walang sustansya. Walang sustansya.
Puro lang puro lang mema lang ba, mema sabi lang. At naano tuloy siya ng yung mga pinagsasabi niya, ibinalik sa kanya ng mga matatagal na kongresista na parang sinasabi niya na sila lang nakikipaglaban sa tama. Kapal na mukha nito. Kapal na mukha nito mga kababayan eh. At ito lang naman gusto nating tukuyin diyan mga kababayan. Yung sinabi niya. Wag na natin pag-usapan na talagang Duterte siya kasi talaga naman Duterte. At panatiko ng mga Duterte. Ibig sabihin nun, kahit mali na ginagawa ng mga Duterte, papalakpak pa rin ang tenga nito. Wala kang, hindi mo to pwedeng paliwanagan. Hindi makikinig to. Kasi sarado na utak nito, talagang sila yung mga Duterte. Ito lang sinasabi niya. Sabi na ito ni Cardema, ewan ko kung asawa to, kapatid nung isang Cardema, yung lalaki na tulongges din. Para asawa ata to eh. Hindi ko lang, I'm not sure Pero Cardema yun eh. Yung tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos, tinanggal yun eh. Kasi maka-Duterte nga eh. Sabi na ito sabi na ito ni Drixie Cardema. Sabi niya, bakit walang nag-iimbestiga dito? Bakit wala doon nag-iimbestiga? Bakit walang nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? Sabi niya. At doon sa mga sinabi niya rin, talaga namang matindi, matalim ang kanyang kritisismo habang hirap na hirap siyang basahin yung kanyang speech, mga kababayan, na Tagalog na nga, hirap na hirap pa. Talagang pinagtatanggol niya itong drug war ni Duterte. At di ko na rin na-emphasize yung basta pahiyang-pahiya siya eh. Siya po ay kumbaga durog na durog sa ilang mga kongresista. Ay nang sabi ni Barbers ganito, simple lang naman. Bakit wala lang nag-imbestiga? Di sana ang ginawa mo, Cardema, kung wala ka nakitang nag-iimbestiga, ba't hindi ka nag-file ng resolution para imbestigahan yung biktima ng mga drug suspects? Napakasimple. Gusto mo palang imbestigahan, di pumunta ka dyan, mag-file ka ng resolution na imbestigahan yung mga biktima ng drug suspects. Ang problema kasi, Madam Cardema, nagpapakyut ka dyan ngayon, nung hearing, hindi ka naman nagpupunta dyan. Pumunta ka lang kasi nandyan si Digong at nandyan si Sara Duterte. Sumipsip ka lang para ipakita na kunwari, nakikipaglaban ka para sa kanila. Pero kung gusto mo mang imbestigahan, bakit hindi ka mag-file ng resolution? Umattend ka, saan ka ba nagpupunta? Saan ka ba nagtitigil? Bakit hindi ka umattend ng mga hearing? Papalamig ka lang, sisweldo ka lang, yung mga bumoto sa'yo, walang pakinabang sa'yo. Hindi, umattend ka dyan, maggawa ka ng resolution para imbestigahan yung mga nabiktima ng drug suspects na sinasabi mo. Hindi yung ba't wala nag-imbestiga? Ba't hindi ka mag-file ng resolution? Hindi ka ba na may isa't kalahating tulongges? Gusto mo palang imbestigahan eh. Ikaw ay membro ng Kongreso. Ikaw ay may karapatan na magsalita, mag-privilege speech, tapos humingi ka ng mag-file ka ng resolution, imbestigahan yung gusto mong imbestigahan. Sabi sa'yo ni Barbers, ang problema sa'yo, hindi ka na ma-umattend eh. Pupunta ka lang dyan, magpapakyut ka lang dyan, pag nandiyan si Duterte, nandiyan si Sara Duterte. Pero ba't hindi ka nga naman mag-file? Napakasimple lang eh. Mema ka lang eh. May masabi ka lang eh. Kaya sabi ko nga sa title ko, merong isang Duterte, Duterte congressman o congresswoman, natagpo ang tanga. At totoo lang eh, kung di ka ba naman tanga, sa totoo lang, naghahanap ka ng bagay na pwede mo namang gawin, pwede mong i-initiate. Mag-initiate ka. Kumilos ka. Hindi yung mga kang, tambay ka lang. Wala kang gagawin, tatambay ka lang, sisweldo ka lang. Kawawa naman yung pinamumunuan mo na na Duterte Youth Party List. Anong ginagawa mo? Rally ka lang ng rally?
attend ka lang ng attend na Maiso, gagawa lang kayo ng gawa ng meeting sa Maiso, ganun lang ba ginagawa mo? Hindi. Sayang naman yung pinapasweldo sa'yo ng taong bayan, paswelduhin ka pala eh. Gusto mo ng ng investigasyon, mag-file ka resolution. Diba? Mga kababayan, paswelduhin pala natin to. Walang kaya ito. Pinapasweldo ka pala namin, tapos ganyan ang style mo. Magtrabaho ka, madam. Magtrabaho ka, hindi puro dakdak ka. At talatang bias na bias ka. So, sunod, Duterte party list na to, itanggal. Huwag nyo isama to sa listahan ninyo. May nakapasok palang gantong tulongges. Kaya itong Duterte Youth Party List Representative Drixie Cardema na to, huwag nyo nang iboto to sa susunod na eleksyon. Ilagay nyo to sa basurahan. Ha? Wala eh. Sayang pinapasweldo natin dito. Swelduhan pala ng bayan to. Tapos tingnan mo kung batikusin yung mga congressman na parang sila lang ang tama, sila lang magaling, sila lang ang lumalaban sa katotohanan. Sira ulo pala to eh. Nako madam, gawin mo magtrabaho ka, sayang pala sweldo namin sa iyo. Tapos kung papapil ka, epal ka, siguraduhin mo na nasa tama ka at meron kang katwiran. Hindi yung natagpo ang kantanga tuloy dyan sa sa Kongreso, dyan sa House of Representatives. So ilang mga kababayan, ayan, yung mga natatagpo nating tanga dyan, ilaglag na po natin at huwag na po natin bigyan ng pagkakataong bumalik sa darating po na eleksyon sa 2025. So ilang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.